Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, aba, tinatanong na natin yan. Welcome po dito sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin, syempre, ang ating skin. Lalo na ngayon, ang init, di ba? Kailangan ay inaalagaan din po yan kahit mainit. Kaya ngayong araw na ito, makakasama po natin isang napakagaling na dermatologist. Antabayanan niyo po yan. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating health capsule. Sa pag-aaral sa mga hayop, napakita na ang diet na mataas po sa dagdag na sugar ay nagiging dahilan ng pagtaba at chronic metabolic diseases katulad ng fatty liver disease. Sa pag-aaral naman sa tao, nakita na mayroon pong kaugnayan ang added sugar consumption at ang higher inflammatory markers. Pinag-aralan po ang 29 na healthy people na natagpuan na kumukonsumo ng 40 gramo ng dagdag na sugar mula sa 375 milliliter can ng soft drinks bawat araw sa 3 linggo. At ito po ay nagbunsod ng risk factors para sa cardiovascular diseases. Kasama po rito ang mataas na inflammatory markers and fasting glucose at ang mga hindi magandang pagbabago sa LDL cholesterol. Ang mga participants na uminom po araw-araw ng soda ay tumaba at nagkaroon ng dagdag na timbang kaysa sa doon sa mga hindi po umiinom nito. Isa pang pag-aaral sa mga tao na overweight at obese ang natagpuan na ang mga kumukonsumo po ng isang lata ng regular soda araw-araw sa loob po ng 6 na buwan ay tumaas din po ang level ng uric acid noong nagtapos na po ang kanilang pag-aaral. Isang trigger para sa inflammation at insulin resistance. At ngayong mga kaibigan, kasama na po natin isa pong napakagaling na dermatologist, si Dr. Angela Pineda. Hi, Doc! Hi! Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood. Oo, at saka syempre magandang gabi, magandang umaga, kasi worldwide tayo, Yeah, Doc. oo. Alam mo naman na iba na ang panahon ngayon, talagang lahat nakakapanood na sa atin. And we are very thankful, Doc, kasi nandito ka para i-save ang aming skin, ang aming mga balat. Lalo na ngayon na napakainit ng panahon. So pag mainit ang panahon, nagkakaproblema rin yung balat natin. Oo, kasi po, pag mainit po ang panahon, madalas po, pinapawisan po tayo. Ang nangyayari po is mas nag-open din po yung pores natin para makahinga. So minsan, pag mas malaki po yung pore size natin, mas prone din po tayo to absorb. Alam mo yon, mas malaki yung area na pwedeng ma-infect. Kasi po ang pimples po or ang acne, ang isa pong common factor niyan is really oil, bacteria, at saka yung dirt po na naa-absorb natin from outside. Oo, lalo na kung kunyari nagko-commute ka, tapos okay, nag-iintay ka ng napakatagal doon sa labas, lahat ng pollution napunta na doon sa iyong mukha. So, hindi ba enough yung naghuhugas lang tayo ng mukha natin right after being exposed outside? Minsan po, nag-work naman siya. But minsan, kailangan natin i-increase yung mga pag-iingat natin just to prevent further. Like, pwede po natin gawin na pag naghilamos po tayo, may tinatawag po tayong double cleanse. Ang ibig sabihin po ng double cleanse, kunyari po nasa bahay lang naman tayo, minimal lang naman yung exposure natin, okay lang yung regular
washing of the face. Pero minsan po, baka kailanganin ng double cleanse. Yung double cleanse po, 2 beses pong naghihilamos. So, hindi yung umaga tsaka gabi. Ano yung double Iba pa cleanse? po yun. Yung Oo. double cleanse po, ang ginagawa po, gagamit po tayo ng isang oil-based na soap, tapos panghilamos, after po, susundan po siya ng water-based. Ah, okay. So magkasunod po siya na gagamitin. Yun po yung isang technique. Kasi po minsan, ang iniisip natin, pag kunyari matagal na tayo sa labas, ang ginagawa po natin is, ay, masyado ako matagal sa labas, masyado ako nainitan. 5 minuto ako maghihilamos. So, ang tendency po kasi nun, mas nakaharm natin yung balat po natin Ay, kapag ganun? over-scrubbing. Oh, wow. So, yun po yung mas ayaw naming i-recommend na instead of mag-over-scrub, mag-double cleanse po. Same pa rin po ng process, at least 2 beses po. Pero dapat very, very mild lang po yung paggamit. Iwasan po natin yung pagkuskos. Kasi po, Minsan binibimpo pa nung iba. Oo, pag kinuskus po natin yung balat natin, pwedeng matanggal. Ang balat po natin, may natural protection na po yan. Ang pag sinobrahan natin ng kuskus, minsan namumula na, minsan ay irritate, na mahapdi na, doon na po na medyo alam na natin, ay, nasobrahan na to. Pero paano malalaman kung ano yung oil-based tsaka water-based na soap? Madalas po nakalagay siya. Ang lahat po ng mga common natin ginagamit, oil-based po yun. Most of the time. Yung mga commercially available. Oo. Minsan, hindi naman po kailangan ng water-based, if for example. Pero ang better pong gawin kapag kunyari po wala kayong available. Minsan kasi isa lang or ayaw natin gumastos ng additional. Pwede po natin gawin is mag-add po ng toner to our regimen. Ibig sabihin, pagkahilamos po, kukuha po tayo ng isang solution, na ang ginagawa po ng solution is tinatanggal po niya yung excess oil and excess dirt na naiwan po sa balat po natin. Ah, okay. So, hindi ka na magdo-double cleanse pag Pwede ganun, rin pag pong may ganun toner yung ka. option. Ah, okay. So, after yung pagsabon, ay si toner naman ang After po ilalagay ng mo. sabon, di ba basa po yung face Oo. natin, ang recommendation ko po, pupunasan. Hindi po kukuskusin, pwede po tayong kumuha ng Pat-pat bimpo. Yeah, oo, dahan-dahan lang. Hindi naman po ibig sabihin, yung iba po ang ginagamit is tissue, okay lang din naman yon. Yung iba naman is kunyari, meron talaga silang face towel. Pwede rin naman po yun. Huwag lang pong ikukuskus kasi po baka ma-damage din po yung balat natin. Then after po nun, ang karaniwan ko pong nire-recommend sa mga nagtotoner kasi madami po ako nakikita ang ginagawa, maglalagay po ng maraming-marami, 'di ba, sa cotton pad or sa cotton ball, tapos pagkatapos kukuskusin, iikot-ikutin sa mukha. Hindi po tama 'yon. Dapat po maglalagay lang po tayo para madampian po yung cotton pad. Pwede pong ang minsan pag kina-quantify ko 4 to 5 minutes, and then gagamitin na po natin siyang dahan-dahan away from the face and upward. Oh, ganun pala. So, 'di ba? Yung nakikita po natin, ang gagawin po natin is outward and upward. Parang sinusundan po natin yung shape na i-maintain natin yung sa face natin. Ganun po tayo dapat magto-toner, at huwag pabalik-balik kasi pag pabalik-balik po tayo, pwedeng ma-harm din po yung ating balat. Pero yung double cleansing na yan o yung paghuhugas ng mukha, ginagawa mo ba yan umaga at saka gabi? Yes. Oo. Oo. Pero pag kunyari naman, sometimes, if for example, marami po kayong nag-makeup, marami activity for the day, sa hapon lang po talaga tayo mas prone to that, then we can choose na, ay, sa hapon lang ako magsusobrang steps, mag-additional steps. Because yung morning naman, natulog ka lang naman, di ba? Pagkagising mo, okay lang, we can go straight to our daily routine. Oh, speaking of makeup, kasi meron ngayong mga pang-alis ng makeup na wipes Yeah. lang, di ba? Okay na ba yun na pag wipe mo na yun, okay na, hindi ka na maghugas? Pwede po tayong mag-wipe ng face just to remove, pero ingatan nga po natin kasi medyo mahirap po i-balance yung paglilinis ng face sa pagsa-scrub, 'di ba? Kasi may tendency po tayong didiinan mo, may natira pang, 'di ba? So, Ayaw matanggal eh. oo, minsan didiin. So, may balance po tayo. Kaya po tayo nagre-recommend minsan ng iba-ibang steps, or maglalagay po muna tayo ng solution for the face. Meron pong mga facial cream na ginagamit po pang remove ng makeup. Meron din pong mga solution na oil-based pang remove ng makeup. Karamihan po, kaya po siya oil-based na pang remove kasi hindi po sumasama kapag water-based. Di ba? Minsan meron po tayong mga makeup na Totoo. water resistant na. So, Yes. kaya po hindi siya sasama. Kaya minsan kinakailangan na tanggalin po natin siya ng oil. Pero alam din po natin na minsan kapag oil din, 'di ba? Mas prone din po tayong
mas kumapit din po doon yung dirt. Kaya madalas po, pupunasan at maghihilamos pa rin po tayo, even after removing it with wipes. Oo, kasi yung mga wipes na available, yung mga pang-remove talaga ng makeup, meron sila mga sinasabing, meron daw aloe vera, may mga oil na kasama. So sabi, okay na yan, wag mo nang wag mo nang hugasan, kailangan pa rin pala. For hygiene, mas better po. Natanggalin po natin yung makeup natin, di ba? Then after, saka po tayo maghilamos. Okay, so talagang napaka-importante na linisin ang mukha. Oo. Kasi kung hindi mo lilinisin yan, pwede ka pa rin tubuan ng mga Oo, pimples kahit oo. matanda ka na. Actually, sa studies po ngayon, dati po kasi parang pang teenager lang. Pero ngayon po, dumadami po yung studies na affected na po yung maraming ages. Even for adults, meron pong mga patients kami, 40, 50s na nagre-reklamo, pumupunta ng clinic, Dok, bakit ako pinipimples? Diba? So, minsan meron pong ganon. Kaya ang ginagawa po namin, marami pong factors. Minsan tinitingnan po namin, one of the factors is kapag prone po sa family history. Second naman po, if stress-related. Because meron po tayong mga activities na pwedeng makakos din po na magka-pimples. Like for example, palaging nagpupuyat. 'Di ba? Totoo Yung pala mga yung mga pagkain po natin minsan na Greasy. Oo, sobrang greasy, tapos or hindi maingat na pag-aalaga sa katawan kasi yung even yung effect po ng mataas na sugar, may effect din po yun sa ating balat. So minsan po yung Pag mga mataas ang sakit sugar din mo, pwede natin mag-pimples? internally, meron po siyang effect in terms of the sa process po ng katawan. So meron po mga ibang factors kaya pag kunyari po bigla kayong feeling nyo hindi lang siya overnight na parang dumadami yung acne natin, better po i-check din natin yung magpa-consult po tayo sa doktor para malaman nila or ma-advisean po nila tayo if kailangan din po natin ng other workups because sometimes po nakikita po natin sa skin yung iba pa nating problema sa balat at saka sa internal organs. Wow, kita mo yan. Meron ka palang internal na problem kaya merong mga lumalabas sa mukha mo. Pero Doc, kanina nabanggit mo yung sabon. Kasi ang dami ngayon na mga ino-offer, papaya soap, ganyan, calamansi soap, at kung ano-ano pa. Safe pang gamitin yan na, tsaka yung sulfur, yung sinasabi nilang sulfur soap. Kailangan po nating i-evaluate po muna kung ano po ba yung balat natin. Ako po, yun po yung first. Ang goal po namin as dermatologist, hindi para, alam mo yun, diktahan lang po yung patients namin sa kailangan ganito, kailangan ganyan. Ang goal po namin is really to empower the patients para mas makilala po nila yung sarili nilang balat, mas alam po nila yung gagawin. So madalas po, ang una ko pong tinuturo sa patients is alamin, pakiramdam nyo po ba is oily yung balat natin, 'di ba? Combination skin, yun po yung una nating tinitingnan because if for example po yung na-mention nyo, yung mga kalamansi, masyado pong acidic yan. Meron po tayong mga pag sinobrahan, meron pong dapat na pH level lang yung balat natin. Pag sumobra, pwede pong ma-irritate yung balat natin. So pero normally naman po if it's if our products are FDA approved, madalas po kinikip po nila lahat ng harmful or ng chemical ingredients at a minimum concentration so that hindi po siya harmful. But ang best way po is for us to test yung mga gagamitin nating products. If for example, alam ko po marami po sa atin, lalo na pag online shopping, mahilig magbili. Ay, ito, tinry ni ganito, tatry ko din. Ako po, ang recommendation ko, ang recommendation ko, try products one at a time. Okay. Huwag po nating sabay-sabayin. Kasi, pwedeng, kunyari, alam mo, 5 different ingredients. Iba yung sabon mo, iba yung toner mo, iba yung moisturizer mo, tapos sabay-sabay mo siyang ginamit. Hindi mo na alam kung saan ka nag-allergy. 'Di ba? Yun po yung common. Marami po kaming nakikita as dermatologists na mga tao pong merong mga allergy sa balat. At minsan po, ang one of the causes, it's yung mga pinapahid po natin or may nilalagay. Kaya dapat po, pag tinitest po natin sila, kunyari never nyo pa po nagamit, subukan lang muna natin, 'di ba, isa-isa. Slowly po tayo mag-introduce. Kunyari, ngayon may nakuha po tayo. Tingnan din po natin siya, try ko muna tong product na to. Yeah. If kunyari, within the next few days, ay parang better naman siya or okay naman siya, at least, alam mo kung ano yung itutuloy mo. Kasi pag sinabay-sabay po natin, hindi na natin alam kung alin yung tatanggalin natin. Yeah. Oo. Pero, Doc, nabanggit mo yung very harsh ang kalamansi. Yung iba kasi, talagang nagpapahid sila kasi antibacterial daw ang kalamansi. So, hindi pala pwede na... Pag sumobra po, ang tendency, okay. ang alam po natin na
minsan po kasi may misconception po tayo sa paglalagay ng mga creams. Iniisip natin, ay pag wala akong nararamdaman, ibig sabihin walang effect. 'Di ba? O kaya pag nararamdaman kong namumula na yung face ko o kaya parang ay nagbabalat na, ay effective na siya. Pero po, kailangan po nating mag-ingat kasi yung balat po natin is may layers po yan. Pero pag na-irritate din po yan, tinatanggalan din po natin siya ng protection. So, ibig sabihin, kapag ganun po, pwede pong mas ma-prone po sa pimples, mas ma-prone po na magtubig-tubig yung mga tinutubuan, mas prone pong mag-allergy if hindi po natin iniingatan. Okay. Ang isa pang problema natin, lalo na ngayong mainit, yung nasusunog yung ating mga skin at ang bilis magkaroon ng browning, yung pagka-brown-brown ng skin. Dok, natatanggal pa ba yun? Kung kunyari, lalo na minsan nakalimutan mag-sunblock. Opo. Tayo pong mga Pilipino, 'di ba? Lalo na po yung kulay po natin, automatic po yan, pag naaarawan, nagpo-produce po agad ng melanin in most of our skin. Kaya po may tendency na nangingitim or nagda-darken po agad yung kulay natin basta maarawan lang, 'di ba? So lalo na po ngayon, summer, pag nagbe-beach, huwag po nating kalimutang maglagay ng sunscreen kasi mahalaga po ang sunscreen para sa ating balat. Pero kung kunwari po, nakalimutan talaga natin siya, meron naman pong way na pwedeng ipahid para mawala po yung melanin na yon. Kasi ang nangyari po, nag-produce na po yung balat natin, so may melanin na. It will take time para matanggal po yung melanin na yon. Okay. Example po, meron po tayong notebook. I think sino po sa inyo, pag nagsuschool, di ba, may notebook po tayo. Pag sinulatan mo to, gumamit po tayo ng sign pen, magpe-penetrate po siya deeper. So in terms of peeling din po, or pagtanggal po ng dark spots, ganun din po. Dahan-dahan din po siya. Kaya wag po nating madaliin na gusto natin the following day, wala na. Oo, wala pong instant. Mas matagal pong magtanggal ng dark spots kesa magpaitim. So may proseso ka, Dok? May proseso yan? Meron po. Ano yan? Iyan ba yung tinatawag na chemical peel? Usually, we combine. Ako po, nagko-combine talaga kami. Chemical peel po inside the clinic. Then afterwards, meron po kaming binibigay ng mga take-home regimen na gagamitin po ng patient para patuloy pong ma-counter yung pagda-darken po ng skin. Pero bawal na siya magpa-araw. Pwede naman, basta make sure lang po na magko-cover ng sunscreen. Kasi parang kinokontra natin eh. Nagpapaputi tayo, tinatanggal natin yung melanin, tapos magpapaaraw ka ulit nang walang proteksyon. Wala rin. Papalitin ulit parang yun. yung nagpa-liposuction, tapos kumain pa rin. Parang ganun din po yun. Pero Doc, gaano kataas ba yung SPF, sun protection factor, na kailangan piliin mo para tiyak na protected ka against Ang very ideal for heat everyday of the use is really SPF 30. Okay. SPF 30. Okay na. Yes, SPF 30. Pag tiningnan po natin yung sunscreens, meron po tayo the higher the SPF, 'di ba? Akala natin mas more protected. Hindi po, because when we use good sunscreen, at least SPF 30, we're already protected 90 to 95% of the sun rays. So minsan, pag dinoble mo 'yon, actually 50 will already give you 98 to 99. So kaya madalas po 50 is already good, very very good protection. So hindi ka kailangan mag 100. Oo, pag nag 100 ka, kumbaga tataas lang po siya ng 1 degree. 'Di ba? In terms of. So parang ganun lang po yung difference noon. But the baseline that we recommend, SPF 30 and above is good. Ang benefit lang po ng higher sunscreen is like for example, SPF 50 po yung mostly that we recommend kapag extended yung time, so that mas matagal po yung exposure nyo outside. Pero ang dapat pong reapplication is still after 2 to 3 hours. Okay. Kahit na mataas yung SPF niya. Dok, mamaya marami pa tayo itatanong kasi marami tayong mga misconceptions about taking care of our skin. Yan po ay sa pagbabalik ng Botika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismo ginagawa ang kanilang mga kilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca,
OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalin lang po yung mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Botika ni Tita. At syempre, babalikan po natin the beautiful dermatologist. Yan, si Dr. Angela Pineda. So, Doc, kanina nabanggit mo yung mga SPF na yan. So, kahit magbe-beach ka, does it matter yung kung mababa o mataas yung SPF ng iyong sunscreen? Mahalaga po, if based on our activities, piliin po natin yung sunscreen that goes well with our activities. 'Di ba? Kasi minsan, pag kunyari, mahilig po tayong mag-sports, mag-water sports. Yeah. Syempre, pag nasa tubig ka po, mas dagdag pong mas mabilis. So, minsan, we use a higher SPF. Oh. Pero ang dapat pong tingnan natin, hindi lang yung SPF. Kasi yung SPF po, tatlo po talaga yung rays ng sun na binabantayan natin is UVA, UVB, and UVC. Violet po yun. So, yung B po, yun lang po yung protected from SPF. Yun lang po yun. It's the burning rays of the sun. Okay. Pero meron pa po tayong UVA, which is also most important because it has an effect on aging. So, ang maganda po, alam natin, pag nagsa-sunscreen po tayo, tinignan mo yung ano mo, yung, Oo. yung ilalagay na sunscreen. dapat po May meron UVA tayong protection. meron po tayong SPF protection but as well as PA protection. PA protection, Okay. yung PA++ na nakikita po oo. natin, yun po yung UVA. So pag minsan po nakikita natin sinabing broad spectrum, ibig sabihin meron po yung UVA and UVB. Dapat po mas mahalaga sa atin na tingnan na both protected. UVA and UVB. Kasi ibig pong sabihin yan, meron po tayong protection against premature aging and meron po tayong protection against burning ng sun. So, yun po yung UVA and UVB. Okay. Pero yung iba kahit naglagay na ng sunscreen, nasusunog pa rin sila, Dok eh. Tapos minsan yung sunog, hindi lang first degree, minsan Yeah. second degree pa. Minsan po Oo. kasi, matagal po masyado. Kaya po Oo. kami nagre-recommend ng reapplication after 2 hours. And wag po nating kalimutan din na meron pong ibang ways para protektahan yung balat po natin. Meron pong sinatawag na mga rash guard. O kaya magsusombrero, magka-cap, 'di ba? Pag lumalangoy or Swimming, nakaka? Hindi, yung pagpapunta po ng beach, okay, 'di ba? okay. So make sure na meron po tayo nun because it helps keep ourselves protected from the sun. Kaya pala yung iba, burkini ang sinusuot nila, Dok, para hanggang dito, di ba? Oo, Covered. protected. Oo. Totoo naman, napakahirap na talaga ma-expose sa araw ngayon. Hindi katulad dati, iba yung araw ngayon eh, no? Oo. Iba na, talaga Saka because of the nakakasunog. ozone din po kasi ozone layer. Yes. At ang pinakamahalaga po, mahalaga yung UVA for Oo. aging, mahalaga din po yung UVB for burning para hindi ka mangitim. Pero ang isang napakahalaga pong ginagawa ng sunscreen, it prevents skin cancer. Yes, definitely. So, paano kapag kunyari nasunog ang balat nila because of too much exposure sa beach? Yeah. Ano ang gagawin nila? One of the important things that we do kapag nagganon po, ang nire-recommend ko po is to apply aloe vera creams. Aloe vera gels. Kahit sa face, Those are pwede. very hydrating. Okay. Ang goal po nun, it's just to restore hydration. Kasi po, pag nagbe-beach po tayo, pag naarawan po tayo, ang una pong nagagawa niya, natatanggal po yung moisture ng ating balat. True. 'Di ba? Kaya pag tingin mo, parang ang dry ng balat ko pagka swimming, 'di ba? Automatic po 'yan. Because nawawalan po tayo ng moisture. So the best way after going to the beach is to automatically apply moisturizer, apply lotions. Madalas po, the aloe vera has healing properties. Meron pong mga aloe vera creams or aloe vera gels available in the market that helps soothe yun. Kapag nilagay mo siya, kahit may sunburn ka, ay ang ganda ng pakiramdam. Oo. We also use that, we also recommend that even for kids, na minsan may mga bata pong, lalo na po mainit ngayon, hindi mo napipigilan pag kids, pag nangati yan, pagkatapos sugat. So, syempre si mommy, yung balat mo, 'di ba? Iingatan na. So, ang nire-recommend pa namin, you teach them to use aloe vera because it's cooling sa balat. Pag kids po, hindi mo po yan ma-force na, ito yung gamitin mo, yan yung gamitin mo. Until ma-feel nila na, gusto ko to, parang malamig sa balat. Yun po yung recommendation namin for the kids. Okay. So, hindi naman kailangan na
lagay sila nung, kasi merong mga inilalagay minsan ng mga kung ano-ano mga cream para daw mawala daw yung kanilang sunburn. Nakalimutan ko ano yun, parang letter C yata, calamine ba yun? Calamine lotion. Oo. Pwede naman pong maglagay. Same Oo. din po siya ng effect. But if for example, na-mention nyo nga kanina, minsan first degree to second degree. Pag ganun po kasi, minsan may effect din po yan na pwedeng mangitim after. O, diba? Pag nasa burn na po tayo na level, pwede pong ganun po yung mangyari yan. So ako, ang pinaka-recommendation ko, if for example, feeling natin hindi siya immediately relieved, feeling natin mas malalim po siya, magpakonsulta po tayo sa doktor. Kasi usually may binibigay po tayong gamot so that it will help control yung pangangate. Meron din po tayong mga nire-recommend na ipahid na mga steroid creams just to make sure po na mag-heal po agad yung affected area. Oo, kasi ang sakit niyan. Pagkatapos yun nga, mangingitim ka. Hindi ba natatanggal na yung itim na yun? O pwede pa rin naman? Minsan po, mali po din natin yun, di ba? Madalas po, alam ko sa mga nagsasunburn, ang ginagawa natin, pag nagsimula na yung natuklap, tinutuklap pa natin yan. Lalo na kung may tubig. Oo. Tinutusok. Oo, mahirap po yun. Kasi po, ibig sabihin po, pag natuklap po yun, o kaya na-expose po yung balat natin, ang nangyayari po, pwede pong ma-prone to infection din or bacterial infection kasi po natanggal natin yung protection ng balat natin. Ayaw po natin natatanggal prematurely. Meron po kasing mga peel na hahayaan po natin sila na mag-peel on their own. Huwag po nating i-force out kasi pag finorce po natin, ma-expose po yung balat natin ng walang proteksyon. Kaya yun po yung mga balat or yung mga sugat sa balat na feeling natin ang sakit kasi po wala po siyang protection. Okay, oo. So, yan ang mga pag-iingat. And of course, hydrate, di ba? Uminom ka ng tubig. Opo. Dahil na-dehydrate yung iyong skin because of too much sun exposure. Saka I think po for everyone, di ba, we can go under the sun anytime you want, but I think dapat din po, maingat din po tayo because I've also seen blessed po tayong mga Pinoy na ang kulay po natin is Brown. kayumangge. Alam niyo po kung bakit? Kasi po the melanin that we produces, although ayaw niya, it keeps our skin protected, additional protection from cancer, from skin cancers. Pag tinignan po natin yung mga Caucasians, yung mga puti minsan, wala po sila masyadong melanin. Kaya po pag nagpa-araw sila, namumula lang. Wala pong protection ng skin nila. Pero wag din po nating abusuhin. Kasi minsan kapag madalas po sa mga nakikita din po namin nagkaka-skin cancer, yung sobra-sobrang exposure din po sa sun. Let's try to limit sun exposure pa din po, 'di ba? Pwede naman po tayong magpatan, pero wag naman po yung buong araw, 8 hours na po tayo. Tumambay na po tayo sa ilalim ng araw. Kasi masisira po talaga yung balat natin kapag ganon. Pero have you heard of yung tablets ngayon na, na iniinom for sun protection? Pwede, totoo ba yun? It can help, but for me, I will still recommend the covering. Kasi pag tiningnan po natin, especially po sa balat, marami po kayong malalaman na karamihan po ng dermatologist, ang nire-recommend is puro pahid. 'Di ba? Because the best way to really treat an area for the skin is to absorb it. Okay. Kasi po, pag ininom nyo po siya, it will help your whole body in a general sense. Pero hindi siya magpo-provide agad ng overprotection. Sa tiyan mo muna pupunta yun. Ipa-process pa muna siya ng katawan mo bago pa po mapuntahan yung dapat na So puntahan. talagang importante pa rin ang pahid. Huwag na kayong magalit sa pahid at saka mainis sa pahid dahil yan ay proteksyon natin. Okay, pero mamaya pag-usapan naman natin yung tungkol sa pag-care naman sa ating skin. Kasi ang dami mga pinapahid, okay? So gusto na malaman, ano ba yung talagang mga dapat ipahid sa ating mga mukha? Sa pagbabalik po yan ng Butika ni Tita. Okay, balik po tayo sa Butika ni Tita. At Doc, ito, ang dami kasi yung yung mga nakikita mo sa internet, di ba? Na ang dami pinapapahid sa skin mo para daw maprotektan. Ano pa talaga ang dapat na nilalagay sa ating skin? Yeah. Actually, ako po, meron lang po akong 3 steps na re-recommend for every patient. Unang-una is cleanse. Ibig sabihin, maghilamos po tayo. Diba? Yun yung basic. Second, if kunyari po, mas additional exposure po, kunyari pinawisan, naglaro, naglagay ng makeup, pwede po tayong maglagay ng toner. Okay. Yun po yung sinasabi ko. Third po is to moisturize. Yan po yung hindi talaga namin kakalimutan as dermatologists. Sa lahat pong derma kayo magpunta, palagi pong i-recommend ang moisturizing the skin. Bakit? Kasi po, ang balat po natin, meron po tayong tinatawag na skin barrier. So yung skin barrier po yan po yung
protection talaga ng sarili mong balat to make sure that hindi ka po matamaan agad ng mga sakit. So, yun po yung importante. Pag hindi po natin naiingatan yun, ang ginagawa po ng moisturizer, nagko-cover, nagiging parang lamination siya or additional protection para to make sure that your skin is additionally protected. Yun po yung talagang nire-recommend namin. It's just 3 things. Cleanse, tone, and moisturize. Diba? Hindi po natin kailangan ng sobra-sobrang madaming creams na pinapahid. Yung mga serum, Doc. Yeah. Ang mga serum, pag kunwari po, meron po tayong mga ibang concerns. Like for example, ay, medyo may dark spots ako or may acne po akong active. There are times po na doon po nagiging effective yung toner. Doon po natin pinapasok yun. Sa gitna natin siya ina-add. After the cleansing, doon po natin siya sa toning ilalagay. Sa gitnang part po. Doon po natin nilalagay yung mga pang-treatment na gamot. For example, doon po natin lalagay yung, unang-una po ang nire-recommend ko, pag yung may mga regimen na, unahin po natin yung pinaka malabnaw to pinakamalapot na cream. So, ibig sabihin, yung una po, toner. Kasi yun po yung parang liquid lang siya, di ba? Kasunod po yung serum. Okay. Kasi yung serum po, medyo watery din siya, pero mas makapal siya ng kaunti kaysa sa toner lang. Kasunod po nun is yung mga creams na po, or yung mga moisturizers with sun protection. Okay. So, dapat po, iisipin natin na ang goal po ng mga toner at saka ng serum ay para mag-heal po yung balat natin, 'di ba? Meron po siyang mga niacinamide, may mga alpha hydroxy acids, may mga ganun po na pang-treatment po ng balat. Pero ang moisturizer po at ang sun protection, ang ginagawa po niya, panlaban po siya and final protection po siya sa skin. Kaya kailangan nauuna po yung mga toner, panggamot sa balat, then huli po yung panglaban sa UV rays. Ayun. Pero kung may mga katanungan pa sila o gusto nila personal na makita mo do, yung kanilang mga fez, saan sila pupunta? Opo. Pwede po kayong pumunta lang sa Derm Clinic. Meron po tayong Derm Clinic sa iba-ibang malls. We have 16 branches. You can visit our page in Facebook and Instagram. Pwede nyo rin po kaming i-message doon kasi madalas po nagbibigay din po kami ng skincare tips. Oh, diba? Na okay. pwede po nang mag-guide po kayo para po mas alam po natin paano alagaan ang ating balat. Oo. At saka isa pa, kahit ba raw mga teenagers pa lang, kailangan meron ng ganyang regimen. Opo, actually mas aware po yung mga teens ngayon, yung mga Gen Z. Mas sila po yung pumupunta ng derma. Pagpunta po sa inyo, meron po ako nakausap 14, 15-year-old. Mas marami po siyang alam sa mom niya in terms of skincare. Ganun po sila ka-aware sa skin nila. So minsan mas marami pa po silang tanong. Oo. And ang maganda po is nagtatanong sila. Kasi minsan pwede rin pong dahil ang dami nilang nakikita on social media, pwede rin na ay try ko to. Pero ang better po talaga is not every time, especially for skincare. Hindi po palagi na more is more, 'di ba? Mas better 'yon. Minsan less is more. Better po talaga na magpakonsulta po kayo sa isang dermatologist para po ma-explain po namin ng mas maayos sa inyo kung ano yung dapat at hindi dapat. Oo, at saka tingnan nyo, ang face ni Doc, ang talagang ang ganda-ganda, ang clean. Hindi po yan 12 steps, 3 steps lang yan? Ang galing naman. Anyway, Doc, thank you so much again. Maraming salamat sa iyong mga ipinayo ngayon at palagay ko, marami na ang makakaligtas mula sa harmful effects of the sun at saka ng pollution because of what you told us today. Maraming salamat din Thank po you sa so pag-invite sa akin. Yes, Dr. Angela Pineda. At syempre, maraming salamat din, Miss Dines. Thank you sa iyo. At sa lahat ng ating mga kasamahan po sa DWIZ Broadcasting, syempre, nandiyan si Nino Noval, si James Eden, ang ating EP, si Anton, News Director Judith Estrada Larino, at lahat ng mga kasamahan po natin dyan sa engineering at gayon din sa social media and sa technical. Thank you so much sa inyong lahat. Gusto ko rin batiin nga pala sina Jason Pulga at saka si Dec Terante ng tagig.com. At puntahan nyo po yung aking hashtag DocPakwiki sa TikTok at gayon din sa Facebook. Marupa Hati Sarne. Para sa tamang reseta, dito lang po sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye!
Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita.